Ha? Sino namatay sa bilangguan? Ang iyong ama! Akala niyo ba'y dudumihin ko ang aking kamay? Napakabastos mong babae ka! Pinagbintangan niya ang aking ama. Hinabol, pinakulong. Si Ibarra, babalik na siya sa Pilipinas. Mapapakita mo naman siguro sa amin ang puntod. Wala na doon ang bangkay. Ibarra, nalaman mo na ba yung tungkol sa kriminal na umatake kay Padre Damaso kahapon? Sinong kriminal? Alam niyo ba yung magpiliin ako? Basilio! Mahal kong Maria Clara. Hay, nakakaibig talagang tunay. Anak ko, hindi ka ba nagsasawa sa pagbabasa ng sulat ni Crisostomo Ibarra? Hindi po, Ama. Pwede akong mabuhay araw-araw na ito lang ang aking binabasa. Ang kanyang mga sulat para sa akin ay parang tinapay. Binubusog niya aking puso't kaluluwa. Kailan kaya siya babalik ulit? Anak ko, huwag ka sanang mabibigla sa aking ibabalita. Ano po yun, Ama? Si Ibarra, babalik na siya sa Pilipinas. Ha? Talaga? Kuratin niyo po ako, Ama. Sampal-sampalin niyo din po ako para malaman kong hindi ito isang matabis na panaginip lamang. Hindi ka na naginip, anak. Hindi ka na naginip. Ang saya-saya ko, Ama. Mas masaya pa sa mga ibong nagsisikantahan tuwing umaga. Kailan po siya babalik? Sa susunod pa na linggo, maghahanda ako ng salo-salo para sa kanyang pagbabalik. O anak, huwag ka namang malulungkot. Hindi po, Ama. Ito lamang po ay bunga ng kagalakan. Nakapaghintay nga ako ng 7 taon para sa kanya. Ano pa kaya ang 7 araw lang? Masaya talaga ako, Ama. Masayang masaya. Masaya din ako para sa iyo, anak. Mamang talaga ang mga Hindyo. At pinatunayan niyo ng aking 20 paglilingkod dito sa bayan ng San Diego. Walang modo. Kakabwisit! Makasalanan sila at hindi man lang nila alam ang umpisal. Padre Damaso, nasa bahay tayo ng mga Indio. Aba, ano naman? Totoo naman na mga mangmang sila. Magandang gabi sa inyo. Pinagagala kong ipakilala sa inyo ang anak ng aking mahal na kaibigan. Siya si Crisostomo Ibarra. Magandang gabi sa inyong lahat. Padre Damaso, isang matalik na kaibigan ng aking ama. Isang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ako bingi. Narinig ko ang iyong sinabi. Ngunit nagkakamali ka. Hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Paumahin po. Ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra? Hindi po kayo nagkakamali. Maligayang pagbabalik galing sa Europa. Kilala ko ang iyong ama. Tama muna ang usapan dahil nakahanda na ang iyong hapunan. Ano ba naman to si Kapitan Tiago? Hindi man lang ako pakilala sa mga babae. Magandang gabi. Ako nga pala si Crisostomo Ibarra. Ano ba? Ganyan ba ang iyong trato sa isang donya? Bulag ka ba? Hindi naman ako bulag. Sa katunayan, mas malinaw ang aking mata. Pinagmamasdan ko lang ang iyong buhok. Ay, alam kong maganda ako. Pero hindi ibig sabihin nun ay pwede mo nang binyagan ang aking mamahaling saya.
Padre Damaso, sige, ikaw na maupo dito. Hindi, tuloy mo na ang plano ng umupo sa silyang iyan. Sige na, matatanggap ko naman kahit ikaw ang umupo dito. Hindi. Ikaw ang nararapat kaya ikaw ang maupo dyan. Ikaw ang malapit sa pamilyang Santiago. Sige na't umupo ka na at huwag ka nang mahiya. Ngunit, ikaw ang padre sa lugar na ito. Oy, umalis ka na nga at ako na ang uupo dito. Kailan ka ba pumunta sa Europa? 7 taon na po ang nakakaraan. Nakalimutan mo na siguro ang tungkol sa ating bansa? Sa totoo lang, lagi kong iniisip ang Pilipinas. Ako na yata ang nakalimutan ng bansang ito. Ilang buwan na akong hindi nakatanggap ng balita. Hindi ko tuloy alam kung paano namatay ang aking ama. Ano naman ang pinakamagandang lugar ang nabisita mo, Ginoong? Pinag-aralan ko ang bawat bansa at nalaman kong may pagkakapareho ang tema ng pamumuhay, politiko at relihiyon. Nalaman ko ang kalayaan ng pagkalipin ng isang bansa ang nagdidikta ng kasaganahan ng pagkakahikaos nito. Yan lamang ang iyong nalaman? Sinayang mo lang pala ang iyong pera sa pagpunta sa mga walang kwentang lugar. Kung itatanong mo sa mga batay, alam din nila siguro yan. Mauuna muna ako. Kakarating ko lang kanina at may mga bagay pa akong kailangan sikasuhin. Hindi ako papayag. Malapit na dumating si Maria Clara. Pupuntahan ko na lang siya bukas ng umaga. Pakisabi na lang sa kanya. Ha? Nakita niyo ba yon? Ha? Nakita niyo yon? Ganyang kabastusan ang mapag-aaralan niyo pag nagpunta kayo sa Europa. Ha? Pag hawak ko ang gobyerno, kung hawak ko lang ang gobyerno, ipagbabawal ko ang pagpunta roon. Itong taon akong nawala, ngunit wala man lang kahit konting nagbago dito. Nakakalungkot. Binata, naging kaibigan ko ang iyong ama. Mukhang kilala mo ang aking ama. Pwede ko bang itanong paano siya namatay? Hindi mo alam? Alam mo naman siguro kung saan siya namatay. Hindi ko din po alam. Wala man lang bang nagsabi sa iyo na namatay siya sa bilangguan? Ha? Sinong namatay sa bilangguan? Ang iyong ama. Ano? Anong sinasabi niyo? Inaasar niyo ba ako? Baka nagkakamali lang po kayo. Kilala niyo po ba talaga ang ama ko? Hindi ba sabi mo'y kanina'y ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra? Bakit siya namatay sa bilangguan? Kahit marangal ang iyong ama, nagkaroon din siya ng mga kaaway. Merong isang artilyero na humabol sa mga batang nang aasar sa kanya. Kamalasag, nakialam pa ang iyong ama. Maya-maya ay namatay ang artilyero at napagbintangan siya. Dahil sa kanyang mga kaaway, hindi siya nakalaya. At sa kasamaang palad, sa bilangguan na siya namatay. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Nakikiramay ako. Crisostomo, ang aking nag-isang hero at nilalaman ng aking puso isipan. Sa dinami-rami ng mga babaeng nakilala mo sa iba't ibang bansa, hindi mo ba ako nakalimutan? Makakalimutan ba kita? Wala akong kapangyarihan na ikaw ay hindi isipin. Lagi din kitang iniisip. Kahit naipilit kong alisin ka sa aking isipan ay hindi ko magawa. Naalala ko yung mga panahon na nag-aaway tayo. Naalala mo nung isang araw na nagalit ka? Naglagay ka ng korona ng naranghan na bulaklak sa ibabaw ng aking ulo. Pero kinuha iyon ng nanay mo at pinadikdik para gawing gogo. Umiyak ka nun, pero tumawa ako, kaya naghalit ka sa akin. Nung inhatid mo ako sa amin, naglagay ako ng korona ng dahon sa ibabaw ng iyong ulo. Natuwa ka at nagpasalamat, kaya iyon, nagbati na tayo ulit. May papakita ko sa'yo. Ito ang mga dahon na inilagay mo sa ibabaw ng ulo ko. Ay, tinatago mo pala yun. Siguro nga'y napaka-importante ako para sa'yo. Ako din, mahal. Sa ulo ko pa rin ang yung mga sulat na pinadala mo sa akin noon. Nakasulat doon, mahal kong Maria Clara, ikinalulungkot ko na kailangan ko nang umalis. Sinasabi kasi na... Nababagot ka na ba sa akin?
Pasensya ka na, mahal ko. Dahil sa'yo, nakalimutan ko ang aking tungkulin. Kailangan kong puntahan ang puntod ng aking ama. Ganun ba? Sige, mag-ingat ka. Mag-iingat ako para sa'yo, mahal ko. Taon na nga kami hindi nagkasama. Tapos itong pag-uusap namin, hindi man lang niya pinatagal ng 7 minuto. Maria Clara, umiiyak ka ba? Hindi po, Padre Damaso. Padre Damaso, dito ka pala. Santiago, mag-usap tayo sa loob ng iyong opisina. Sige, Padre. Nandyan ang puntod ng iyong ama sa likod ng malaking puso. Naalala ko, dito iyon. Pero sira na ang lupa. Mawalang galang mga Ginoo. Nasaan iyong puntod na may markang krus? May mga bulaklak na tumutubo doon. Yung krus na sinunog ko. Sinunog? Bakit? Dahil inutos iyan ng padre. Mapapakita mo naman siguro sa amin ang puntod. Wala na doon ang bangkay. Anong sinabi mo? Tanga ka ba? Wala pang 1 taong lumipas nang inilibing iyon. Inutusan lang ako ng padre. Sabi niya, idalhin ko daw sa sementeryo ng mga inchik. Ginawa mo iyon? Huwag kayong magalit, senyor. Hindi ko yun inilibing sa sementeryo ng inchik. Buti naman na hindi mo yung ginawa. Umuulan kasi noon, kaya itinapon ko na lang sa ilog. Ano? Napakalaki mong inutil! Leche! Walang hiya ka! Anong karapatan mong gawin yan sa aking ama? Bitiwan mo ako! Hindi ako napakulong sa kanya! Hindi iyon! Ipinahukay mo siya at pinilipat sa ibang sementeryo. Ano? Hindi ako gumawa nun! Kung hindi ikaw, sino? Wala nang iba, kundi si Padre Damaso. Inay! Inay! Anak ko! Huwag kayong matakot, Inay. Nasa simbahan ng si Crispin. Anong ginagawa niya sa simbahan? Anong nangyari sa iyo, anak? Ano pa ka ba? Pinaril po ako ng gwardiya, Inay. Buti nakaligtas ka. Bakit nga pala nasa simbahan si Crispin? Pinagbintangan ko siya nagnakaw ng 2 pusa. Nagnakaw? Mapait si Crispin. Pagkit mahirap tayo, tayo na lang ang dapat pagbibintangan. Inay, paano kaya kung kausapin ko na lang ang anak ni Don Rafael Ibarra para matulungan tayo? Ayaw ko nang maging sakristan, Inay. Maging pastol na lang ako ng Bakat Kalabaw. Kapag malaki na ako, hihingin ako ng kay Ibarra ng lupa, Inay. Pag-aaralin din natin si Crispin sa Manila. Aahon din tayo sa hirap, Inay. Oo, anak. Magandang umaga. Saan ko ito pwede ilagay? Kahit saan. Dito ba si Crispin? Si Crispin. Nandito siya kanina. Pero umalis siya. Dala ang kanyang mga ninakaw. Papunta na sa inyo ang mga gwardiya sibil. Hanapin mo na ang mga anak mo. Palibhasa kasi, barumbado ang kanilang ama. Huwag kang umiyak dito. Doon ka sa malayo. Ikaw na ina ng mga magdadakaw. Sabihin mo ang totoo na talagang magdadakaw ang anak mo. At kung hindi, itatali ka namin sa puno at babarilin ka namin. Ina ng mga
Basilio? Crispin? Basilio? Crispin? Basilio? Crispin? Basilio? Mahal kong Crisostomo, masaya talaga ako. Hindi ko inasahang yayayain mo ako ng isda. Ikaw ang mahal ko. Sino pa bang yayayain ko kundi ikaw lang? Siguro, para sa iyo, ako isang tubig. Tubig na kapag hindi mo ininom ay hindi mo makakayanan. Ganun na nga, mahal ko. Bakit, mahal ko? Masama ba ang pakiramdam mo? May mga naalala lang ako, mahal ko. Tungkol ba sa ginawa ni Padre Damaso sa iyong ama? Nakausap mo na ba si Padre Damaso? Para saan pa? Ang nangyari ay nangyari na at hindi na yun mababalik pa. Maghihiganti ka ba? Bakit pa? Kung maghihiganti ako, hindi na maibabalik ang nakaraan. Tuloy pa rin ako sa akong plano. Tuloy pa rin ako sa pagpapatayo ng paralan para sa aking ama. Kuya! Mahal ko! Natakot talaga ako! Huwag kang magalala, mahal ko. Habang naririto ako, walang makakapahamak sa iyo. Oh, Crisostomo! Maria Clara. Ano na gawin natin? Mahal ko! Natakot ako! Huwag kang magalala, mahal ko. Ililigtas ko siya. Tulong! Senyor Ibarra! Tulong! 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 Mabuti na lang niligtas mo siya, mahal ko. Ayos ka lang ba? Ayos lamang ako, Senyor Ibarra. Maraming salamat talaga. Butong ko sa iyong aking buhay. Sa susunod ay mag-ingat ka, Elias. Hindi naman sa lahat ng araw ay makakasama kita. Kaya hindi kita matutulungan sa tuwing ikaw ay mapapahamak. Ingatan mo ang iyong sarili. Nauunawaan mo ba ako? Kung wala ka, siguro napatay na ako. Maraming salamat ulit. Sa susunod na ikaw ang mapapahamak, ikay aking tutulungan. Sige, Elias. Tutulungan natin ang isa't isa. Huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Kung sakaling balang araw ay kakailanganin mo li ang aking tulong. Ganon din ako sa'yo. Tawagin mo lang ako kapag akong kailangan mo. Kumain na po kayo, Tenyente at Padre Salve. Maraming salamat at tinanggap niyo ang aking alok na pumunta sa aking munting salo-salo. Ibarra, nalaman mo na ba yung tungkol sa kriminal na umatake kay Padre Damaso kahapon? Sinong kriminal? Yung umatake kay Padre Damaso kahapon. Inatake si Padre Damaso? Oo, at nagpapahinga pa rin siya sa kama. At ang sinabing gumawa nun ay si Elias. Sino? Si Elias? Nagkakamali siguro kayo. Si Elias? Na nagmamaneho sa bangka natin kanina? Kasama niyo siya kanina? Malaking katangahan ang ginagawa ninyo. Hindi ko naisip na kriminal pala yung kasama namin kanina. Mukha kasi hindi. Mabutit hindi kayo nasaktan. Sisa ang pangalan niya, di ba? Iyan yung ina ng lalaking pinagbintangan ng magnanakaw. Ngayon hindi niya pa rin mahanap ang kanyang mga anak. Kawawa naman siya. Sige, Crisostomo, mahal ko. Sasamahan ko muna ang aking mga kaibigan at maliligo na din ako. Sige, mahal ko. Maligo ka na mabuti. Maiwan ko muna kayo. Oo, sige, sige. Kailangan ko na din palang umalis. Senyor Ibarra, may bisita po kayo. Papasukin mo.
Elias? Niligtas mo ang buhay ko noon, kaya niligtas ko rin ang sa iyo. Pero kalahati na ang nabayaran ko utang mula sa iyo, kaya huwag mo na akong pasalamatan. Kaya may papagawa ko sa iyo. Magsalita ka. Huwag mong sasabihin sa iba tungkol sa mga babalang sasabihin ko sa iyo. Huwag kang magalala. Alam kong gusto ka nilang hulihin, pero hindi kita ipapahuli. Hindi ko iniisip ang sarili ko, ngunit ikaw ang iniisip ko. Anong ibig mong sabihin? Meron kang nakaraan. Ang iyong lolo at iyong ama ay may mga kaaway. Kilala mo ang mga kaaway ko? May kilala akong isa. Huwag mong kalimutan ang mga sinabi ko sa iyo. Iligtas mo ang iyong sarili para sa kapakanan ng bansa. Teka lang, kailan tayo muli magkikita? Kung kailan mo gusto. Basta kung kailangan mo ko, nandito lang ako para sa iyo. Ganon din ako, Sir Elias. Matatawag niyo bang trabaho ang pagsisermon? Abay, oo naman. Paano mo naman nasabi? Hindi niyo ba napapansin si Padre Damaso? Sa tuwing siya ay sumisigaw at nagdadabog, siya ay tumataba. Ipagpaumanhin niyo at ako'y mauuna na muna sa inyo. Mag-ingat ka, Padre. Ipagpaumanhin niyo at ngayon lang ako nakarating. May pinag-uusapan ba kayo kanina? Ipagpatuloy niyo. Nabanggit kasi ni Senyor Ibarra ang tungkol sa pagpapatayo ng paralan noong. Tungkol dyan pala. Wala akong alam sa arkitektura. Kapag paralan kasi ang pinag-uusapan, kailangan natin ang mga eksperto. Eksperto. Wala na talagang mas tatanga pa sa mga Indio. Hindi ba nila alam kung paano magtayo ng may 4 na dingding at maglagay ng bubong? Ano pa bang kailangan sa isang paaralan? Ang ganda mo talaga, mahal ko. Salamat, mahal ko. Ang aking kagandahan ay parang bituin. Walang kupas ang ningning. Alam mo kasi ang mga Indio, kapag may napag-aralan na sila, meron na silang titulo. Pero pupunta pa rin sila sa Europa para sayangin ang kanilang pera. Ang Diyos nang bahala sa kanila. Ang ama sa isa sa mga ahas na ito ay pinurusahan ng Diyos. Siya ay namatay sa bilangguan at saka... Senyor Ibarra! Walang lalapit. Walang lalapit kung ayaw na siyang mamatay. Mahal ko! Nasasabi lang ako ng totoo. Di mo man lang nirespeto ang aking ama. Padre, ang bunganga mo'y puno ng kabanalan, pero ang puso mo'y puno ng pagmamalabis. Huwag kayong lalapit. Akala niyo ba'y dudumihin ko ang aking kamay? Akala mo bang Padre mas nakakataas sa ibang tao? Kaya may karapatan ka na husgahan sila? Ang ama ko'y marangal. Sinakripiso niya ang sarili niya para sa akin at para sa bansa. Puro mabuti ang kanyang ginawa para sa taong ito. Binuksan niya ang kanyang pito. Pinaupo niya ito sa sariling lamesa. Tinato bilang kaibigan. Pero anong ginawa ng taong ito? Pinagbintangan niya ang aking ama. Hinabol, pinakulong, at inlipat ang bangkay. Binastos niya ang alaala ng aking ama. Mahal ko! Huwag mo gawin ito! Para magkaroon tayo ng kapayapaan, iurong ko na ang kasal niyo ni Crisostomo Ibarra. Ama! Huwag niyo pong gawin sa akin to. Mahal na mahal ko si Crisostomo. Hindi na magbabago ang aking pasya. Pero huwag kang mag-aalala. Ikakasal ka pa rin. Ama! Pare, Clara. Narito ako upang ipabatid sa iyo na gusto kong pakasalan mo ang pinsan ng aking bayaw. Pamangkin ni Don Tiburcio de Espadaña, si Alfonso Linares. Padre Damaso! Bakit? Nag-iinarti ka? Napakaswerte mo na nga dahil pumayag ang aking pamangkin na pakasalan ang isang babaeng hindi man lang nahigitan ang aking kagandahan.
Doña Victorina! Ikaw, huwag mong tagihan si Linares kung ayaw mo ng gulo. Maria Clara, iha. Makinig ka sa akin. Gusto ko na siya ang pakasalan ko. Tumahimik kayong lahat! Anong karapatan yung diktahan ng aking puso? Ang puso ko ay para lang kay Bara. Si Bara lang at wala nang iba. Sinisigawan mo ba kami? Oo! Dahil mga asar kayo! Dahil hindi niyo lang pinapahalagahan ang aking puso! Napakabastos mong babae ka! Iya, makinig ka naman sa amin. Si Linares ang gusto kong pakasalan mo. Kung hindi si Linares ang papakasalan mo ay magmamadri ka. Sige, mamili ka. Anong karapatan yung magpiliin ako? May karapatan ako! Dahil ako ang tunay mong ama. Senyor, makinig ka. Tatago muna kita sa bahay ng kaibigan ko sa Mandaluyong. Para mamuhay kasama ang mga estranghero? Para mabuhay ka ng mapayapa, may kaibigan ka sa Espanya. Elias, naghirap ka dahil sa aking pamilya at 2 beses mo niligtas ang aking buhay. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Pinayuhan mo akong umalis ng bansa. Kung gayon, sumama ka sa akin. Mamuhay tayo na parang magkapatid. Totoong hindi ako magiging masaya sa aking bansa. Pero pwede akong mamuhay at mamatay sa Espanya para sa aking bansa. Senyor, nandito tayo noong isang buwan at nasa ilalim din tayo ng parehong buwan. Bakit ngayon ka lang nagsabi ng ganyan? Nag-iiba ang tao, Elias. Bulag ako noon, pero ngayon, alam ko na ang katotohanan. Senyor Ibarra, magtago ka! Lilituhin ko sila at hahabulin nila ako. Ikaw, iligtas mo ang sarili mo. Hindi, dito ka lang. Makikita tayo sa puntod ng lulo mo sa bispiras ng Pasko. Iya, nagulat ba kita? Hindi mo ba inaasahan pupunta ako sa kasal mo? Bakit, Maria? Malamig ang kamay mo. Anong problema? Alam mo naman na mahal kita. Ni hindi nga kita napagbuhat na ng kamay. Bakit, anak? Dahil ba ito kay Linares? Hindi dahil sa kanya. Marita, Mahal niyo po ba ako? anak. Kung mahal mo ako, protektahan mo ang aking ama at pilitin mong iurong ang kasal namin ni Linares. Basta't buhay siya, kaya kong magdusa at paghirap. Basta't may naririnig ako tungkol sa kanya. Pero ngayong patay na siya, wala na akong karapatan para mamuhay. Kung buhay siya ay papakasalan ko si Linares. Pero ngayong patay na siya, magmamadre na lang ako o di kaya ay magpapakamatay. Tawarin mo ako, anak. Umayag ako magkasal ka sa lalaki na hindi mo mahal. Magmamadre na po ako. Anak, hindi pwede. Kailangan ka makasal sa ibang lalaki, please. Dahil hindi kita mababantayan ka naman. Magmamadre ako o magpapakamatay. Anak, hilingin mo na lang kahit sino ang lalaki. Aayos lang sa akin. Pipiliin ko magmadre. Sige. Kahit nasakit sa akin kalooban na magmamadre ka. Kasi ayoko mamatay. Totoo ka lang na may Diyos. Nagpaparos. Kahit ako na lang ang parusahan niya. Huwag lang ang anak ko.